Ito ang school lunch namin today. Itong sopas na to ay may bilo-bilo sa loob. Sa atin ang bilo-bilo ay matamis pero dito ay maalat. Pero kahit sa maalat o matamis, masarap talaga ang bilo-bilo. First time namin pinalaro kay Mika yung parang sepak takraw niya na laruan. Hindi pa siya masyadong marunong mag-grip dahil 2 months pa lang siya. Pero at least naka-ready na yung laruan niya na itatago lang. Alam ko naman na pipiliin ito yung bote-bote at remote. Napakaganda na umaga ng baby ko kaya inumpisan ko na rin yung araw sa pag-workout. Kapag kayo nag-exercise, anong oras niyo usually ginagawa? Umaga, tanghali o gabi? Feeling ko mas may energy ako sa gabi pero wala akong choice dahil kailangan matulog ni Mika. Almusal lang tayo ng prutas, 2 saging at 1 apple. Masarap sana to sabayan ng salad kaya lang wala pa tayong nagawa. Grabe ang traffic ngayong araw pero buti na lang dun siya sa kabilang side. Kabi-kabila ang mga truck pero alam nyo ba dito sa Japan ang mga truck driver ay mababait. Palagi silang nag-giveaway, talagang tumitigil sila para makadaan ka kapag liliko ka. Medyo busy sa school ngayon pero buti nakahanap ako ng vacant para mag-trade at mag-aral ng Japanese. Pagdating ng tanghali ay nag-lunch na rin kami. Ito pala yung school lunch namin ngayon. Kanin, tofu at saka gulay na may cucumbers at ito yung sopas na may bilo-bilo. Kung nagtataka kayo kung paano i-chopsticks yung kanin nila rito, medyo sticky yung kanin kaya madali lang kunin. At nagustuhan ko talaga yung parang pinakasopas nila rito, yung may bilo-bilo. Naalala ko nung bata kami, favorite ng kuya ko yung bilo-bilo. At ako naman, favorite ko yung langka. Pag gumagawa yung nanay namin, ay tumutulong talaga yung kuya ko para dumami yung bilo-bilo. Nakakamiss talaga kumain ng Filipino food. Minsan kumain kami dun sa Tabi Hoday or yung buffet ng Filipino food. Wala pa rin talagang tatalo dun sa party foods natin, yung matamis na spaghetti, fried chicken, tapos ube ice cream, ang sarap. Bago ako umuwi ay dumaan ako dyan sa Lemon para siyang Daiso. Bumili lang ako ng charger para dun sa sasakyan, nasira na kasi yung dati kong cord. Nakaka-amaze tong mga kapote tingnan nyo. Kasing laki lang siya ng sachet ng shampoo pero isang gamitan lang. Uso to sa mga estudyante na ayaw magdala ng payong. Tuloy-tuloy yung Halloween theme nila rito. Tingnan nyo to, parang jelly ace yata to pero ang flavor niya ay kalabasa. Ma-amaze ka na lang talaga sa mga flavor dito sa Japan kasi napaka-unique niya. Medyo napagod ako sa trabaho ngayon at ngayon pauwi ako ay nag-house chores muna ako para hindi na ito gawin mamaya. Nag-food trip kami ng misis ko, kumain kami ng apple habang nanonood ng TV. Hati na kami sa isa. Sobrang fresh ng apple na nakain ko. Naalala ko bigla yung kaimito sa Pilipinas. Kung di nyo alam yung Tagalog, for sure alam nyo ang English, yun ay star apple. After mag-dinner ay uminom na rin ako ng tonic drink natin. Saglit na hirap lang para sa gut. Pag kumakain o umiinom tayo ng mga masasustansya ay wag na nating isipin yung sarap. Gawin na lang natin na walang iniisip na kahit ano. Kaya ang lesson natin for today ay narinig ko kay Barbara O'Neill. Sabi niya, what's bitter for the mouth is sweet for the body. Ganun din vice versa, what's sweet for the mouth is bitter for the body. Kaya sa tuwing kumakain tayo ng mga pagkain na hindi masarap, ay isipin na lang natin ay nagpapasalamat ang katawan natin. In return ay aalagaan ka ng katawan mo para hindi ka ma-ospital. Ingatan natin ating mga katawan dahil isa to sa mga bagay na may control tayo. Yun lang, bye!